Ivana! Nilingon ni Ivana ang pinsan na pinagsalikop ang mga braso at matiim siyang tinitigan. Tinaasan to ng kilay ng dalaga. Tayong dalawa na lang, baka gusto mo na magpaliwanag, ani Tristan. Luminga sa paligid si Ivana. Napagsolo na nga sila ng pinsan niya na personal bodyguard na rin na si Tristan. Humugot muna ng malalim na hangin ng dalaga, saka tila binura ng imahe ang pagiging Ivana Mondragon. Nakakapagod? Baka nakakalimutan mo na iba na ang mundo mo ngayon. Inabutan ni Tristan ng vape ang pinsan na tila pansamantalang nakawala sa pagiging aristokratang heredera. Naging normal na ulit ang bawat kilos at galaw. Naging si Ivana Villamor na ulit ito. Gagi, naalala ko pa naman. Ang hirap pasukin ng mundo ng Mondragon. Nagitit bukas si Ivana ng vape. Pinagpapasalamat niya na may pinsan siyang gaya ni Tristan. Komportable siya rito at kasundo niya. Napapansin ko, tila nagsiselos si Kevin sa akin. Pilyong biro nito. Natigilan si Ivana. Talaga ba? Kinilig. Tudyo ni Tristan sa pamumula niya. Ngumiti si Ivana. Malaya siyang magpakatotoo ngayon. Kasi naman, taragis, ang yummy pa rin. Nakangiting saad ng dalaga. Patay na patay ka talaga sa daddy ni Kia, no? At gusto na namang ipatumba ni Camille. Napalis ang ngiti ni Ivana. Ano? Nag-hire na naman ang hired killer ang pinsan mo. Pinsan mo rin. Inirapan ni Ivana si Tristan. Magkapatid ang mga ina nila. Si Camille Montefalcon ay anak ng kapatid ng ina ni Ivana. Lahat ng yon ay inalam niya habang nasa ibang bansa siya. Pwes, uunahan ko siya. Inis na saad ng dalaga. Ivana, hindi ka pinag-aral sa ibang bansa para maging kriminal. Hindi ako papatay. Uunahan ko siyang malaman niya na alam ko na ang plano niya. Para saan pa, isa na siyang Mondragon. Malaking bagay ang nagagawa ng pera. Mula na maging heredera siya, nagagawa niya ng kumilos gamit ang impluwensya. At huwag ka nang magulat kung bigla na lang niyang sumulpot dito, ani Tristan. Nagkibit balikat lang si Ivana. Ngayon pa ba siya matatakot sa isang Camille? Tatapatan niya ang kasama nito. Binibisita na nila ni Tristan ang rancho. Pansamantalang kinalimutan ni Ivana ang inis kay Camille. Nalilibang talaga siya sa pagkahilig sa mga kabayo. Hinihimas niya ang makintab na balat ni Apollo at tila naiintindihan naman siya nito habang kinakausap niya. Ipapasyal mo ko ngayon, Apollo, saad niya sa kabayo. Pwede ba akong sumama? Tinig na nagpasikto ng dibdib ni Ivana. Hindi niya na malayang nakalapit na pala sa kanila si Tristan, si Kevin. Nilingon niya ito. Nagkasalubungan ang mga tingin nila. Mula noon hanggang ngayon, tila kayang patigilin ng binata ang mundo niya. Tumikhim si Tristan. Mabuti na lang hindi manhead ang pinsan niya. Ang ganong senaryo kanyang magpaluwag sa salawal niya. Taragis, lumutang na naman kasi ang dimples. Sige. Tila nagulat na saad ni Ivana na sinulya pa ng pinsan na nanunukso ang makahulugang tingin. Kung hindi nakakaistorbo sa inyo? Nagpalipat-lipat ang tingin ni Kevin sa magpinsan. Maaari ba? Nakakaistorbo. Nananadyang sagot ni Tristan. Palihim na napangiti si Ivana nang mapansin ang tila pagsiselos ni Kevin dahil sa narinig. Gwapo at simpatiko si Tristan at di naman alam ni Kevin na pinsan niya ito. Ganun ba? Pasensya na, ani Kevin. Okay lang naman, Mr. Martinez. Maaari naman ho, pasensya na. Magalang nabawi ni Tristan. Kevin, gusto mo bang marating ulit ang waterfalls ng hasyenda? Sabat ni Ivana. Gusto niyang batukan ng pinsan pero saka na. Tila nag-e-enjoy pa siyang makita na tila naiinis to sa closeness nila ni Tristan. Tumingin muna si Kevin kay Tristan saka tumango. Kung okay lang sa bodyguard mo? At ubilin itong sagot. Gustong matawa ni Ivana. Tila na pagdududahan na nga sila ni Tristan na may malalim na ugnayan. Sasamahan ko kayo? Saad ni Tristan. Gustong mapabungis-ngis ni Ivana nang mapansing umasim ang reaksyon ng binatang CEO. Alam niyang sinasadya pa ni Tristan na inisin ito. Senyorita, ako na maghahatid kay Mr. Martinez? Kumunot ang noon ni Kevin. Kaya ko ang sarili ko. May driver ako. Binalingan ito at sinanyasan sa di kalayuan si Mang Emil na kasama si Trixie upang lumapit. Lumapit si Tristan kay Ivana saka may ibinulong. Ngumiti si Ivana pero napalis din na makita ang pagtagis ng bagang ni Kevin pero ibinalik din agad sa normal at saka nagpatay mali siya. Gustong kiligin ni Ivana. Tama nga yata ang pinsan niya. Nagsiselos si Kevin?
Titig naman si Mang Emil kay Ivana na makalapit na ito, ngunit nang tingnan to ng dalaga, mabilis na nag-iwas ito ng tingin. Ipinag-drive nito si Kevin, habang si Ivana naman mas piniling sumakay kay Apollo, kasunod sa Tristan at Paul na nakasakay din sa mga kabayo. Malayang tinanaw na lamang ni Kevin ang tatlong sakay ng mga kabayo. Bakit tila may kakaiba kay Ivana Mondragon sa araw na yon? May natitira pa siyang 3 araw para matuklasan. At tama bang hinala niya? Hindi lang simpleng bodyguard nito si Tristan. Bumaba na ng sasakyan si Kevin. Nakamasid pa rin kina Ivana at Tristan na makahulugang nagpapalitan ng tingin. May kakaiba sa ikinikilos ng dalawa? Kung tamang hula niya, may relasyon ng dalawa. Sir Kev? Tawag ni Mang Emil. Yes, Mang Emil. Sigurado ho ba kayo na hindi siya si Ivana? Nagdududang tanong nito na kina Ivana pa rin nakatingin. Natigilan si Kevin. Anong ibig niyong sabihin? Sa palagay ko, masigit yung kilala si Ivana kaysa sa akin. Wika ni Mang Emil, tila pinag-iisip lang nito si Kevin. Magkahawig lang sila pero hindi sila iisang tao. Nagkakamali kayo? Pagdakay sagot ng binata. Ngunit bakit tila may kabang bumundol sa dibdib niya? Mula sa kinatatayuan, tanaw niya ang nakalitaw nitong balikat. Ang nunal ni Ivana at Miss Mondragon parehong nasa iisang bahagi. Posible kayang nagkataon lang? Alam mo bang nahahalata ka na ni Kevin? Pabulong na saad Tristan kay Ivana. Halos dumikit na ang labi niya sa punong tenga ng dalaga. Kumunot ang noo ni Ivana at pabulong ding sumagot na lalo pang dinikit ang pisngi sa pinsan. Paano nahahalata? Malambing nang nitian ito ni Ivana. Gusto niyang mapahagalpak ng tawa nang mapansin sa sulok ng mga mata ang pagdilim ng mukha ni Kevin at iiwas ang paningin nito na tingnan sila ni Tristan. Akala pa naman ni Kevin prim and proper dahil edukadang heredera pero may lihim din palang pagkahaliparot. Inis na tumingala siya sa itaas ng waterfalls at hinubad ang pang-itaas sa t-shirt. Senyorita! Natigilan si Ivana na makitang naghubad na ng damit si Kevin. Tila buhay na Adonis ang ama ng anak niya. Parang gusto niyang umisa pa ng isang kiyan. Laway mo, senyorita. Mahinang saway ni Tristan na napailing. Mabilis naman nakabawi si Ivana at nagkunwaring walang nakita. Naparanok siya ng tuluyong laway nang hubarin na rin ng binata ang pang-ibabang khaki short at boxer shorts na lang ang tinira. Shit! Tili ng isip niya. Kailan nga yung huli? Tudzo na malikot niyang imahinasyon. Pinilig niya ang ulo at saka binaliwala ang pag-iinit ng pisngi. Hinubad na rin ni Ivana ang suot na blusa at skinny jeans. Kinabog nila ni Kevin ang summer heat, nagmukha silang modelo ng sunscreen sa isang commercial. At bawat galaw nila, may lihim na kumukuha ng larawan at mabilis pinagkakalat sa internet. Gusto niyang bago matapos ang bakasyon ni Kevin sa Villa Ivana, ay matapos na rin ang kahibangan nito sa lalaking minsan niya na ring pinangarap. Umiimbay ang balakang ni Ivana habang papalapit kay Kevin. Ngunit nadula siya sa isang may lumot na batong inaapakan. Gusto niyang matawa sa sinasadyang kaartihan. Tila slow motion na nasalo naman siya ng mga bisig ni Kevin. Ay wow, lakas maka K-pop drama. Aniya sa sarili. Ivana, kalma. Nagkatitigan sila ni Kevin. Nanonood ang kilig sa pinakamalalim na yatang himaymay ng kanyang kalamnan. Ilang beses sa isang araw dapat kiligin, Ivana? Pilyang tanong ng walanding bahagi ng utak niya. Inawat na ng dalaga ang sarili. Nagpatay mali siya na iniwas ang katawan sa binata saka tinignan ng paligid. Kung may iniiwasan siyang tingnan, isa na roon ang mapanuring titig ng driver nito na si Mang Emil. Di yata't nakikilala na siya nito. Tama nga si Tristan, dapat siyang mag-ingat. Baka magselo sa akin ang bodyguard mo, ani Kevin, nang mapansing nakahawak pa rin si Ivana sa braso nito. Natawa si Ivana. Bodyguard ko lang siya, sagot ng dalaga, pero palihim na kinilig sa nakitang tila pagsiselos ito. Talaga ba? Hindi naniniwalang tanong nito. Kevin, hindi ako pumapatol sa hindi ko kauri. Sa isang hampas lupang alipin? Never. Sarkastikong saad ng dalaga. Napamaang ang binata sa pagkaprangka niya, kaya't sinamantala ni Ivana na talikuran to. Pigil ang sariling matawa, kinindatan ni Ivana ang pinsa na walang kamalay-malay sa panlalait niya rito kahit hindi naman totoo. Nagpapanggap lamang akong bodyguard niya. Ang totoo isa to sa business partner niya sa ilang online traveling agency niya na nagkalat online.
Hindi kaya magselos ang bodyguard mo? Ani Kevin habang nakatingin sa nakamasid na si Tristan. Bahagyang natawa si Ivana. Magselos? Hindi naman maitatanggi na. Tumawa si Ivana. Napapantastikohan at tinignan ito ni Kevin. Nakaramdam ng inis at pagkapahiya ang binata na naging katawa-tawa lamang siya sa paningin nito. Hindi ko siya boyfriend, Kevin. Natigilan si Kevin. Personal bodyguard ko lang si Tristan. Hindi ako papatol sa bodyguard lang. Sinulyapan ni Ivana ang pinsan at kinawayan. Mataas nga palang standards mo. Saad ng binata. Baka nga mali siya ng hinala. Hindi ako papatol sa hindi ko ka-level. Ayoko ng utusan. Nakataas ang kilay na paliwanag ni Ivana. May tila pinapaalala kay Kevin ang tinura ni Ivana. Sinabi niya na rin yon. Katulong, utusan, alipin. Hindi silang uri ng mga taong papasa sa panlasa ko para gawing nobyo. Ngumiti ng sarkasiko si Ivana, tsaka nagsimula ng lumangoy papalayo sa binata. Kailangan niya ng huminga bago pa siya tuluyang kiligin dahil sa pagkakalapit ng mga katawan nila. Umigting ang panga ni Kevin. Mata pobre din pala ito gaya ni Camille. Nilingon niya si Tristan. Bakit hindi siya naniniwala na isa lang tong bodyguard sa buhay ng heredera? Umahon na si Kevin at piniling panoorin na lamang ang pagtatampisaw ni Ivana sa tubig. Kung hindi siya mayaman, iisipin ko hong si Ivana Villamor siya, Sir Kev, ani Mang Emil. Magkaiba sila sa maraming anggulo, Mang Emil. Pagkatao, pag-uugali. Humugot ng malalim na hangin si Kevin. May isang bahagi ng damdamin niya ang tila piniga na matinding lungkot at pagkasabik na muling makita ang huling babaeng dahilan ng pagngiti niya, si Ivana. Bakit hindi niya ipahanap? Opinyon ni Mang Emil. Para saan pa? Baka may asawa na at masaya na sa binubuo niyang pamilya? Dama ni Kevin na namimiss siya ni Ivana. Pero nirelamon pa rin niyan sa taas ng tingin sa sarili. Sir, Mang Emil, hindi na babalik si Ivana. Paano ko nakabalik na? Ngunit binago lang ng panahon at pagkakataon. Matalinhagang sagot ni Mang Emil. Napakunot noo si Kevin. Nagtatanong ang mga mata. Binuksan mo ang puso mo, Sir Kev. May nararamdaman ng puso na hindi nakikita ng mga mata. Natigilan si Kevin. Sinundan ng paningin ang pinagmamasdan ni Mang Emil, si Ivana Mondragon. Gusto niyang matawa. Ipipilit ba talaga ni Mang Emil ang pagdududa nito? Tumayo na si Kevin upang muling bumalik sa tubig. Tumalon siya at lumangoy papalapit kay Ivana na hanggang sa dibdib lang nito ang lalim ng tubig. Napatitig siya sa magandang mukha ng dalaga. Nginitian naman siya nito at saka tumistan siya ngunit otomatiko niyang hinawakan sa braso at hinapit papalapit sa kanya. Wala ka namang boyfriend? Wala naman sigurong magagalit? Nanonood ang mga titig ni Kevin. Napasinghap si Ivana. Putragis, mali siya sa naiisip. Ang lamig ng tubig pero tila kayang kumulo dahil sa sobrang hot ni Kevin. Hindi naman siguro ako babarilin ng mga bodyguard mo kung hahalakan kita. Nanunodyo na biro ng binata. Tumingin si Ivana kay Tristan na pinandilatan siya. Hindi ka nila babarilin pero mukhang ako naman ang ipapatumba ng nobya mo. Ganting biro ni Ivana. Napali sa mga ngiti nito sa labi. Nobya? Kunot no itong napailing. Si Camille Montefalcon. Natawa si Kevin saka umiling. Akala ko pa naman updated ka sa buhay ng mga kagaya kong business tycoon. Excuse me? Nagsalubong ang kilay ni Ivana. Tumawa si Kevin saka kinindatan ng heredera. May ex-girlfriend ako na hindi mo kilala. Nilapitan to ni Kevin saka inayos ang ilang hibla ng buhok ng dalaga. Miss Ivana, hindi lang ikaw ang misteryosa. Natigilan si Ivana. Nagtatanong ang mga mata. Kapangalan mo ang babaeng tinutukoy ko. Matiim na tinitigan ni Kevin ang dalaga. Inaarok ang damdamin at reaksyon. Napamaang si Ivana ngunit mabilis ding nakabawi. Really? Siguro naman maganda rin. Casual niyang tanong. Oo, simple ngunit parang ikaw, Diyosa. Hinanap ni Ivana sa paligid ang mga anghel at kerubin. Ba't parang nasa alapaap na siya? Maagap si Tristan. Lumapit agad na mapansing tila nagiging marupok na si Ivana. Lahat natigilan sa nakitang pagkapagkit ng tingin ng dalawang CEO na ngayon mag-business partner na. Kailangan nyo nang bumalik ng mansyon, senyorita?
ani Tristan at sinalubong ang mapanuring titig ni Kevin. Sige. Inabot ni Ivana ang kanang kamay kay Tristan upang alalayan siyang makaahon sa tubig. Talaga bang kailangan mo nang umalis? Nakakunot noong tanong ni Kevin. Marami pa siyang gustong tuklasin sa karap. Hinihintay ka na ni Senyorito Kian, ani Tristan na nakatingin sa pinsan. Kian? Nagtatanong ang mga matang saad ni Kevin. Tama nga yatang hinala niya. Haliparot ang heredera sa kabila ng pagiging mayaman at edukada. Gusto niyang mapailing. Nobyo mo? Tanong ni Kevin. Napangiti lang si Ivana. Makahulugang tingin ang ipinukol kay Tristan na natawa dahil sa narinig. Kung alam lang ni Kevin na si Kian ay anak nito, kapwa sila natawa ni Ivana. Hindi, sagot ni Ivana, saka muling binalingan ng pinsan. Nasaan si Kian? Mommy, I'm here! Napamalagat si Ivana, na hindi na malaya ng pagdating ng sasakyan na kinalululanan nito. Tumatakbo na itong papalapit kasunod ang dalawang yaya nito. Mabilis namang nakapagsuot ng roba si Ivana bago pa nakapaglambitin sa leeg niyang anak, habang tila itinulos naman sa kinatatayuan si Kevin na nakaahon na rin sa tubig. Parang munting replika niya ang batang nasa harapan. Maging si Trixie at Mang Emil na nakamasid ay natigilan habang pinagmamasdan ng mag-ina. Lihim na napangiti ang mga bodyguard ni Ivana. Anak, pinahirapan mo na naman ng mga yaya mo. Nakangiting saad ni Ivana kay Kian. No, mommy. Nag-behave ako whole day. I miss you na kasi talaga. Sorry po. Matataas at bibong bata si Kian. Very good. Ipapakilala mo na ba ako kay Mr. Kevin? Diretsang tanong nito kasabay ng pagbaling ng paningin sa lalaking nakatayo sa gawing likuran ng kanyang ina. Natigilan si Ivana sa katumango. Nilingon si Kevin na natitigilan pa. Kevin, my son, Kian? Pakilala niya sa anak na mabilis nang nakalapit sa hindi nakikilalang ama. Iniabot ang munting palad na ikinangiti ng mga naroon. Tila natauhan na si Kevin na yumukod upang pumantay sa taas ni Kian at kinamayan ang munting palad na iniabot nito. Kamukha kita, ani Kian. Nilingon ng bata si Ivana. Mami, bakit kamukha ko siya? Tila tumigil ang paggalaw ng paligid. Maging si Mang Emil na patitig sa batang si Kian. Sinarili na lang nito ang hinala. Hindi mo siya kamukha? Sagot ni Ivana na iniwasang salubungin ng mga titig ni Kevin. Oo nga, kamukha kita. Pinisil ni Kevin ang pisngi ni Kian, tsaka nakangiting ginulo ang buhok nito. Pero baka mas kamukha mo ang daddy mo. Umiling si Kian. Wala akong daddy. Natigilan si Kevin, tsaka kunot noong sinulyapan si Ivana. Wala siyang daddy. Binalik ni Ivana ang pagka-aristokrata. Single mom ako. May diin ngunit matatag na saad ng heredera. Tumango na lang si Kevin ngunit may kakaiba siyang nararamdaman sa sandaling iyon. Makahulugan niyang tiningnan si Mang Emil na napangiti ng palihim. Nagkatingin na naman ng mga bodyguard ni Ivana. Pwede bang ikaw na lang ang maging daddy ko? Tanong ni Kian na ikinangiti ni Kevin. Naiiling na tumawa si Ivana. Kian, awat niya sa anak. Di niya napaghandaan ang ganong senaryo. Kung gusto ng mommy mo, pwede naman. Sinulya pa ni Kevin si Ivana na bahagyang nag-blush. Hindi pwede, Kian, anak. May girlfriend na si Tito Kevin, saad ni Ivana. Napakunot noo ang binata. Ipipilit talaga ni Ivana na may nobya na siya kahit wala na sila ni Camille. Nagbibiro lang ang mommy mo, Kian. Single ako. Walang girlfriend. Pwede mong maging daddy? Putragis. Napapamura sa isip si Ivana. Ang hirap palang magpakatatag. Ang sarap pagmasdan ng mag-ama niya.